evening. So, nandito naman tayo sa ating Bible exhortation, Word of God. So, ang ating binasa ngayon ay nagtungo na tayo sa Matthew o sa Tagalog ay Mateo. So, inumpisaan natin sa Matthew chapter 1 hanggang 24 yon. Matthew chapter 1 verse 1 to 24. So, pero ang ano ko lang, papaliwanag ko ito dahil ngayon ay malapit na ang Christmas. So, titignan natin kung ano yung kaganapan nung isinilang ang ating Panginoong Jesucristo. Ay mababasa natin no, sa chapter 18, verse 20 hanggang 23. No? Hanggang 24. Hanggang 18 to 24. Sige, babasahin ko. Sabi niya dito, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal, ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, nalaman ni Maria rito siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang taong matuwid susi na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. So nagbalak-bala si Jose na naiwalayan si Maria ng palihim kasi ayaw niyang mailagay si Maria sa kahihiyan, no? Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Amen? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalanan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So talaga nakatakda ang Panginoon. Siya talaga yung nakatakda maging Savior natin. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang Emmanuel po, ang kahulugan po ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Yung ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. No? Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang hindi magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. So, nakita naman natin doon, no, hindi talaga sumiping si Jose kay Maria. Pinakasalan niya pero hindi niya sinipingan hanggat hindi magsilang si Maria hanggat hindi niya naisisilang ni Maria ang ating Panginoon. So, nandun din yung obedience ni Jose. No? Sinunod niya yung pinag-uutos ng anghel ng Panginoon na pakasalan si Maria. Huwag siyang matakot. So, nandun din. Ngayon, kung babanggitin natin, no, hindi nabanggit dito yung kapanganakan niya. No? Kasi, sinasabi nila na December 25, ang December 25, yun parang sinunod sila nila sa isang piyesta, parang piyesta sa Romano. May isang piyesta ng Romano, doon yata sinunod yung December 25. Pero kung maanuin mo sa mga Bible scholar, yung mga nagdalubhasa sa Bible, yung pinag-aralan nila, parang in the midst of September, August, or October pinanganak. Na parang parang hindi taglamig kasi in December taglamig yan eh. So pinanganak kasi sa Sabsaban, tapos may mga nagpapastol. So kung December yon, malamang malabo kasi nagyayelo. Sa Sabsaban pinanganak, napakalamig. So yun lang, no? Wala siyang binanggit dito, kaya sineselebrate lang naman natin yung December 25 dahil pag-alala lang na sinilang ang ating tagapagligtas dito sa mundo, no? So wala nakakaalam kung kailan siya pinanganak, pero kung titingnan mo, tugma-tugma siya sa second coming niya, di ba? Na pinanganak siya, wala nakakaalam, so sa kanyang pagbabalik, so wala din nakakaalam kung kailan, no? Wala minention sa Bible na December 25. Yung December 25, sineselebrate natin yan, Jesus birth, para pag-alala na dumating ating tagapagligtas. Isinilang siya dito sa mundo, no? So yun yung naging kaganapan, no, sa pagsilang ng ating Panginoon, no. Marami pa, pagpapatuloy pa natin 'to. Marami nandito doon sa Matthew chapter 2,
Yan, chapter 2 hanggang hanggang chapter 2 malalaman natin yung story dito, yung kanyang pagsilang, no? Sa abangan po natin. Amen. Sa continuation lang natin, yun sa akin nag-rem sa akin yung Matthew chapter 1, verse 21. Sabi dito, sa NLT English version, sabi niya, "And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." So malinaw dito na dumating dito ang Panginoong Hesus to save our sins. So dumating siya dito para sa mga makasalanan. Yes, siya ang ating nag-iisang savior. Kung kung sa tingin mo sobrang makasalanan ka, i-humble lang natin ang sarili natin kay Lord Jesus at isi-save ka niya. Siya lang ang nag-iisang savior. Sabi niya dito, He will save us from our sins. So, sabi nga rin na si Jesus lang ang the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So, habang nandito tayo sa earth, habang tayo ay bata pa, o kahit matanda na, halalahanin natin si Lord Jesus kasi siya ang ating nag-iisang Savior. Siya ang tagapagligtas ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Siya ang ating eternal life. Kaya malinaw naman dito na we need to believe in the Lord Jesus Christ so we will be saved. Siya lang ang daan to heaven, to Father God, to eternal life. Amen. Advance Merry Christmas! Amen. Glory to God.